Life After Prison. By Silence You. Kabanata 811 hanggang 820. Oo naman, ang mga salita ni Earl ay natakot kaagad sa nasa katanghaliang gulang na babae. Nang makita niyang tutusukan na ni Severin ang pilak na karayom sa ulo ng kanyang anak, natakot siya kaya hinawakan niya ang kamay ni Severin at pinandilatan siya. Sir, ikaw ba ay isang tunay na doktor? May tiwala ka ba sa pagpapagaling ng aking anak? Mangyaring huwag bigyan ako ng maling pag-asa. Hindi ako makapaniwala sa lalaking ito. Saan siya nakakuha ng lakas ng loob na manggamot ng mga tao gayong wala man lang siyang medikal na lisensya? Gumagamit pa nga siya ng ilang pilak na karayom sa kanyang paggamot. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang katulad niya. Sa tingin ba niya ay sapat na ang ilang tusok para gumaling ang bata? Isang mataba na mayamang babae ang nagkomento sa isang tabi, na sinundan ng iba pang mga tao. Ang ina ng bata ay nakaramdam ng higit na kawalan ng katiyakan bilang isang resulta. Nag-cross-arm si Earl sa harap ng kanyang dibdib na may pagmamalaki na ekspresyon at gumawa pa ng punto para pagbabantaan si Severin. Mag-isip ng 2 beses bago ka magpatuloy. Kung namatay siya dahil naipasok mo ang pilak na karayom sa kanya, hahayaan kong bugbugin ka hanggang mamatay ng aking bodyguard kapag bumaba na tayo ng eroplano. Ako ang uri ng tao na humahamak sa kawalan ng katarungan, at pinakaayaw ko ang mga kwak-kwak na tulad mo. Medyo nakasimangot si Earl ng mga sandaling iyon dahil nagkaroon siya ng pagkakataong balikan si Severin sa kanyang ginawa. Kung tutuyusin, hindi niya akalain na ang epilepsy ay malulunasan lamang sa ilang tusok ng pilak na karayom. Magtiwala ka sa akin, ma'am. Mariing giit ni Severin sa medyo may edad na babae. Bumitaw sa pagkakahawak sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na babae at tumango, sa paniniwalang ang suporta ng mayamang lalaki sa likod niya ay makahahadlang kay Severin sa pagtrato sa kanyang anak kung hindi siya sigurado na gagana ito. Higit pa rito, may 2 oras pa bago lumapag ang eroplano, at si Severin lamang ang may pagkakataong mailigtas ang kanyang anak. Nang sa wakas ay pumayag ang babae na tulungan siya, inilabas ni Severin ang mga pilak na karayom at sinimulang ipasok ang mga ito sa ilang mga pressure point. Sa paglipas ng panahon, muling namumula ang mukha ng bata, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata nang magsimulang bumuti ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng ilang sandali, binawi ni Severin ang lahat ng pilak na karayom at nakangiting sinabi. Mabuti na siya ngayon. Ayos ka lang ba, Benny? May nararamdaman ka bang sakit? Nang makita ng medyo may edad na babae ang bata na tumayo. Tuwang-tuwang niyakap niya ang anak at tinanong kung okay na ba ang pakiramdam niya. Ayos lang ako, nanay. Bahagyang ngumiti si Benny at hinaplos ang buhok ng ina. Nako, salamat, Benny. Kailangan mo ring magpasalamat sa lalaking ito dito. Salamat sa kanya na naging maayos ka. Kinuha ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang anak at agad itong nagpasalamat. Isang malakas at kusang palakpakan ang narinig mula sa buong paligid. Hindi ko inaasahan na may ganyan ka pala. Mas humanga si Yolanda kay Severin kaysa kanina. Hihihi. Walang kwentang bagay. Hanggat hindi ka papatay at may natitira ka pang buhay sa iyo, ilang minuto lang ang kailangan ko para iligtas ka. Humalaklak si Severin nang umupo siya sa kanyang upuan. Tiyak na marunong kang magyabang. Napangiti si Yolanda, sa paniniwalang si Severin ay bumusina lang. Makalipas ang mahigit 2 oras, tuluyang lumapag ang eroplano sa paliparan ng Dropcom. Pagkalabas ni Earl, agad na humakbang ang kanyang bodyguard at nagtanong. Gusto mo bang harapin natin ang batang iyon, sir? Napasulyap si Earl at nakita niyang sinundon na si Yolanda ng mga bodyguards niya, kaya tumango siya at sinabang. Gawin mo. Pinahiya niya ako sa harap ni Yolanda, kaya kahit papaano, turuan mo siya ng leksyon. Siya at ang kanyang 4 na tauhan pagkatapos ay agad na binilisan at naabutan si Severin. Hoy, ikaw. Tumigil ka nga dyan. Galit na sigaw ni Earl habang sumusugod ang mga bodyguard niya para palibutan si Severin. Lumingon si Severin, tumingin kay Earl na nasa hindi kalayuan, at sinabing. May maitutulong ba ako sa iyo, Mr. Earl? Mag-aalok ka ba sa akin ng $100,000 kahit na pagkatapos kong bumaba ng eroplano?
Marahas na umawang ng ilang beses ang bibig ni Earl habang binabalik-balikan. Nanaginip ka ba? Pinahiya mo ako sa harap ni Miss Yolanda kanina at may lakas ka pa rin ng loob na itaas ang $200,000. Ngumisi si Earl at sinabing. Sa sinabing iyan, mabibigyan kita ng magandang palo at tingnan kung sapat ba ang iyong mga medikal na kasanayan para pagalingin mo ang iyong sarili. Hahaha. Paumanhin, brat, ngunit ito ang makukuha mo sa pagkakasala kay Mr. Earl. Sabi ng isa sa mga bodyguard, isang level 7 na Profound Master, na may masamang ngiti. Sa kanilang mga mata, si Severin ay marahil ay isang ordinaryong tao lamang na ang mga natamo, kung mayroon man siya ay hindi kailanman magiging kasing taas ng kanila. Isa pa, ang kanyang mukha ay hindi pamilyar sa kanila, na nangangahulugan na siya ay malamang na hindi anak ng isang pamilya na walang sino man ang kayang masaktan. Bilang karagdagan, si Severin ay walang mga bodyguard na kasama niya, ibig sabihin ay wala siyang pera o kapangyarihan na tumayo para sa kanyang sarili at umiwas. Nabubuli sa kanila. Ha, natatakot ako na darating din ito sa iyo kapag nasaktan mo ako. Napatingin si Severin sa apat na malalim na master na nasa harapan niya at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Oh, pagkatapos ay ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo. Kinuyam ng level 7 Profound Master ang kanyang kamao, nagpakita ng espiritual na enerhiya dito, at galit na sinuntok si Severin. Yan lang ba ang meron ka? Ngumuso si Severin habang sinuntok agad ang lalaki. Sa sumunod na segundo, napalipad ang kanyang kalaban habang siya ay bumagsak ng husto sa lupa at nagluwa ng isang subo ng dugo. Sa loob ng ilang segundo, namutla ang mukha niya. Atakihin mo siya ng sabay-sabay, kayong tatlo. Agad na sigaw ni Earl sa tatlo pang bodyguard. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang disenteng antas ng pagkamit, lahat sila ay malalim lamang na mga master. Sa mga mata ni Severin, ang mga ito ay walang iba kundi mga langaw na madali niyang maampas ng patay. Tatlong muffled na suntok ang sunod-sunod na narinig, at ang natitirang tatlong bodyguard ay pinalipad. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa at napaungol dahil sa matinding pinsalang natamo nila. Ang lakas ng loob mong tiisin ang mga bodyguard ng pamilya ko. Tapos ka na, tanga. Nagngangalit si Earl habang nakaturo kay Severin at pinagbantaan ang huli. Matagal na siyang nasanay sa kanyang paraan. Bahagyang ngumiti si Severin at sumugod sa bilis ng liwanag. Lumitaw siya sa harap ni Earl sa isang iglap. Saglit na natigilan si Earl at napayuko siya sa lupa sa takot habang bumubulong. Hindi, huwag mo akong patulan. Anak ako ng mga Liddels. Third-tier family kami, at mayroon kaming dalawang malalakas na warrior king na sumasagot sa amin. Lumayo ka kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo. Ngumiti ng pilit si Severin habang nakatingin sa kaawa-awang hitsura ni Earl. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, paano mo matatawag ang iyong sarili na anak ng isang third-tier na pamilya gayong isa kang natatakot na pusa? Sagutin mo lang ang tanong ko at pakakawalan na kita nang hindi ka binubugbog. Nang marinig niya iyon, tumingin siya kay Severin at nagtanong. Ano ang tanong mo? Kumuha ng sigarilyo si Severin at sinindihan habang nakatitig kay Earl. Pagkatapos huminga, mahinahon niyang tinanong. Kilala mo ba ang Tiger's Hall? Tiger's Hall. Natigilan sandali si Earl bago sumagot. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa Tiger's Hall? Wala kang pakialam. May mga dahilan ako. Sabi ni Severin na may simpleng ngiti. Agad namang sumagot si Earl. Kilala ko sila. Siyempre, kilala ko sila. Kung ililibre mo ako, ihahatid kita para makilala sila ngayon din. Talaga. Natutuwa akong marinig iyon. Sagot ni Severin sabay tango. Pinunasan ni Earl ang kanyang malamig na pawis at saka nagkunwaring lumakad para tulungan ang ilang bodyguards na makatayo. Nasugatan ka ba ng husto? Agad na tanong ni Earl sa mga bodyguard niya matapos silang tulungang makatayo. Siya ay napakalakas, sir. Naniniwala ako na siya ay hindi bababa sa isang antas ng isang warrior king. Komento ng isa sa mga bodyguard. Ang isa pa ay nagtanong. Sir, alam mo ba ang tungkol sa Tiger's Hall na ito? Bakit hindi ko pa sila narinig noon? Napakalaking lugar ang Drakcamp, at maraming puwersa dito,
ngunit sa palagay ko ay wala pang nakabanggit sa akin ng Tigress Hall na ito noon. Marahil isa ito sa mga mas maliliit na puwersa, kung gayon. Sandaling sumulyap si Earl kay Severin, na nakatayo sa malapit habang humihit-hit ng sigarilyo, at hininaan ang kanyang boses bago sinabing. Kilala ko si Jack tungkol sa Tigress Hall na iyon. Bobo ka ba o ano? Nagsinungaling ako sa kanya. Mag-drive ka na lang pauwi sa bahay ko. Kapag nakarating na tayo sa ating teritoryo, kukuha ako ng taong maghahain ng ulo niya sa isang pinggan para sa akin. Nang marinig iyon ng mga bodyguard, nagkatinginan sila at natuwa sa kanilang sarili. Bagamat hindi ganoon kalubha ang mga pinsalang natamo nila at malamang nagagaling sila sa loob ng 2 araw, hindi nila maalis ang sama ng loob na mayroon sila laban sa kanya dahil sa kahihiyan. Ano bang pinagbubulungan nyo? Pwede na ba tayong umalis? Lumingon si Severin kay Earl at nagtanong. Agad namang ngumiti si Earl at sinabing. Siyempre naman. Ano nga pala ang pangalan mo? Dapat kilalanin na natin ang isa't isa ngayon, di ba? Nang makita ang ngisi sa mukha ni Earl, si Severin ay may malalamig na ngiti habang diretsyong sinabi. Severin. Severin Follett. Severin. Ang ganda ng pangalan. Marami itong karakter. Napangiti si Earl bago tinanong si Severin. Kaya Severin, nagtataka ako kung bakit hindi ka bumigay sa upuan mo sa eroplano nung inalok kita ng $100,000. Love ka ba kay Yolanda? Kung nagustuhan mo siya, bakit hindi mo hiningi sa kanya ang number niya nang pareho kayong bumaba ng eroplano? Hindi mo ba naisip na sayang ang oras nang hindi mo siya nakakausap ng matagal na impormasyon? Matapos banggitin iyon, tumigas si Earl saglit bago napa-facepalm bigla. Oh. Nakuha ko na ngayon. Naglalaro ka na parang mahirap makuha, di ba? Sinusubukan mong gawing mapag-usisa siya tungkol sa iyo, at tiyak na mararamdaman niya iyon dahil hindi ka humihingi ng anuman sa kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan kahit na pag-pose ng mahabang pakikipag-usap sa kanya. Natahimik si Severin, at naramdaman niyang medyo kakaiba ang proseso ng pag-iisip ni Earl. Ngumiti siya ng pilit at sinabing, masyado kang nagbabasa nito. Hindi ako interesado sa babaeng iyon, at nag-chat lang kami sa isa't isa. Ngumisi si Earl at hindi bumili ng kahit anong kalokohan ni Severin. Naniniwala siya na si Severin ay isang profesional na pick-up artist na nagpanggap lamang na malamig para subukang pukawin ang kanyang interes. Hindi nagtagal ay sumakay si Severin sa kotse kasama ang kabilang partido. Nga pala, Severin, taga-Drakcom ka ba? Naiinip si Earl sa paglalakbay pauwi, kaya sinubukan niyang makipag-usap kay Severin para malaman pa ang tungkol sa lalaki. Walang pakialam si Severin na ibunyag kung saan siya nanggaling. Hindi. Ako ay mula sa Brookborn, ngunit lumipat ako sa Southlink City. Nagpunta ako rito sa Drakcom para lang hanapin ang pinuno ng Tigress Hall. Kakilala ko siya, at gusto ko siyang makausap. Natuwa si Earl nang sabihin sa kanya na si Severin ay mula sa isang maliit na lugar tulad ng Brookborn, dahil wala na siyang dahilan para matakot kay Severin kahit na ang huli ay nagmula sa isang pamilya na may magandang background. Kahit na lumipat si Severin sa Southlink City, malamang na siya ang pinakamababa sa maraming pamilyang may mataas na uri. Ang isang taong tulad niya ay hinding-hindi maihahambing sa isang third-tier na pamilya tulad ng Liddells. Marahil siya ay isa sa mga hindi kaakibat na practitioner na nakakakuha sa kabila ng mababang natamo. Sa palagay ko, Level 1 o Level 2 Warrior King lang siya. Ang pakikitungo sa isang tulad niya ay magiging isang piraso ng cake. Kaya ko pa siyang patayin dahil wala siyang suporta sa kahit anong organisasyon. Isang ngiti ang walang kamalay-malay na sumilay sa gilid ng labi ni Earl nang maisip niya iyon. Sa kanyang palagay, nagsisinungaling lang si Severin. Sa wakas ay nakarating na ang sasakyan sa labas ng isang villa, at bumukas ang mga tarangkahan upang ito ay may pasok. Nandito na. Hindi napigilan ni Severin na sumimangot ng lingunin niya ang buong paligid. Oo, maghintay ka lang dito saglit. Tatawagan ko ang hallmaster nila at sasanduan kita. Ngumiti si Earl at agad na pumasok kasama ang ilan sa mga sugatang bodyguard niya. Maya-maya, lumabas si Earl kasama ang isang grupo ng mga tao, kasama ang kanyang ama. Ang pinuno ng mga Liddell. Medyo marami rin ang matatandang kasama nila.
Siyempre, hindi na sila nag-abalang tawagan ang kahit sino sa mas mababang ranggo na mga bodyguard dahil wala rin silang maitutulong. Hindi ito Tigress Hall, di ba? Kumunat ang noo ni Severin at alam niyang may kakaiba nang makita ang pananamit ng mga iyon. Maraming mga bulwagan ang nagbihis ng mas casual, lalo na ang ilan sa mga nasasakupan ng bulwagan. Ang ilan ay walang pakialam sa kanilang hitsura at nagpatato pa, habang ang iba ay may dalang token ng bulwagan sa kanilang baywang. Sa kabaligtaran, karamihan sa mga tao sa harap niya ay nakasuot ng suit, at may ilang mga bodyguard din sa likod nila. Mukhang hindi ka naman tanga. Siyempre nasa bahay ko tayo, hindi Tigress Hall. Nahulog ka sa bitag ko. Ha ha ha. Pagkatapos ay tumawa si Earl bago sinabing, hindi magiging maganda ang pagtatapos para sa mga lumalaban sa akin. May lakas ka ng loob na bugbugin ang mga tauhan ng pamilya ko. Ang sabi ng ama ni Earl na si Grant, kay Severin na may malamig na ngiti. Hindi nagpakita ng takot si Severin at sa halip ay ngumiti kay Earl. Ikaw ang pinakabobong lalaki na nakilala ko, Earl. Hinayaan ko na lang na magulo ang lahat kung hindi mo ako sinamahan ng ganitong klaseng kalokohan. Binabaril mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagbabalik sa akin sa bahay mo. Ang aking mga aksyon ay binabaril ang aking sarili sa paa. Saglit na natigilan si Earl, ngunit hindi nagtagal ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at nakangising sinabing, akala mo ba makakaalis ka dito sa isang piraso? Hihihi. Isinusumpa ko sa pangalan ng pamilya ko na babaliin ko ang paa mo ngayon. Wow! Iyan ay isang medyo matapang na pahayag na nagmumula sa isang taong ang apelyido ay tumutugon sa maliit. Komento ni Severin na may ngiti. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Earl at lalong lumakas ang galit niya. Ang magagawa mo lang ay magsalita ng malaki. Tingnan natin kung gaano ka kagaling. Gagawin ko, sir. Lumapit ang isang lalaking may bigot at malamig na ngiti. Gusto kong malaman kung gaano siya kalakas. Marahil siya ay isang level 1 o level 2 warrior king. Third elder, kaya huwag maging pabaya. Napatingin si Earl sa may bigot at pinaalala. Ang pangatlong elder ay katatapos lang makapasok sa level 3 warrior king ilang araw lang ang nakalipas, at nakakahiya kung siya ay namatay dahil siya ay pabaya. Hihihi. Ito ay perpektong tiyempo pagkatapos. Nangangati na akong subukan ang kakayahan ko. Nagningning ang mga mata ng ikatlong matanda nang marinig niya na hindi gaanong mahina ang nakuha ni Severin kaysa sa kanya. Katatapos lang niyang makapasok sa level 3 Warrior King, kaya gusto niyang makipag-spar sa isang taong medyo mas mababa kaysa sa kanya para subukan ang kanyang lakas. Hindi niya inaasahan ang pagkakataong bumagsak sa kanyang kandanggan. Hahaha. Para sa akin ay hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay ang aking sarili at ang pangalawang matanda. Tumawa ang lolo. Siya at ang pangalawang elder ay parehong level 4 Warrior King, at ang natamo nila ay itinuturing na napakahusay na. Sa kanilang pananaw, madaling makitungo ang ikatlong matanda kay Severin. Siyempre, maupo ka lang at magpahinga. Ang pangatlong elder ay may mapanuksong ekspresyon habang kinuyam niya ang kanyang kamao, na hindi nagtagal ay nabalot ng espiritual na enerhiya. Bahagyang ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata at inilunsad ang kanyang sarili pasulong na parang pana na dumiretso kay Severin. Bilang isang level 3 Warrior King, ang bilis ng ikatlong elder ay mas mabilis kaysa sa normal na tao. Sa mga may mababang natamo, ang nakita lang nila ay isang kumikislap na itim na anino na nawala sa kanyang pwesto. Pagkatapos ay binato niya ng suntok si Severin. Hihihi. Tumawa lang si Severin nang humarap sa pag-atake ng ikatlong matanda, na para bang hindi niya naisip na ito ay karapat-dapat sa kanyang atensyon. Sa sandaling naikuyom niya ang kanyang kamao, nabalot ito ng espiritual na enerhiya bago niya ibinato ang isang suntok sa ikatlong elder. Isang mahinang kalabog ang umalangaw sa hangin, at ang ikatlong elder ay napaatras habang bumubulusok siya ng isang subo ng dugo sa hangin. Ano? Hindi pwede ito. Napuno ng gulat ang mga mata ng ikatlong matanda, at hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang binata sa harapan niya. Third elder. Mag-ingat. Nagbabala ang unang matanda bago bumagsak sa lupa ang ikatlong matanda. Sa kasamaang palad, sa oras na nag-react ang ikatlong elder,
Isang malamultong figure ang lumipad kasama niya sa himpapawid, na lumitaw sa tabi niya sa isang iglap bago naghatid ng isang matunog na suntok sa kanyang dibdib. Sabay-sabay na nagbago ang takbo ng ikatlong elder at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, na lumikha ng malalim na butas sa loob. Aha! Bumulwak ang dugo mula sa bibig ng ikatlong elder, at patuloy siyang umubo ng dugo pagkaraan ng mahabang panahon matapos ang alikabok. Bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng takot at ilang beses na nanginginig ang kanyang katawan bago nahinga ang kanyang huling hininga. Sir, di ba sabi mo level 1 or level 2 warrior king siya? Ang mukha ng Grand Elder ay sobrang malungkot sa sandaling iyon, at tumingin siya kay Earl habang sinasabi. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi maaaring maging sa isang level 2 warrior king, dahil kahit ako ay hindi kayang patayin ng ganoon kadali ang ikatlong elder. Si Earl at ang iba pang ladel ay natulala din. Ang dahilan kung bakit napakahusay na umunlad ang mga ladel ay hindi maihihiwalay na nauugnay sa katotohanan na ang tatlong matatandang iyon ay naroon upang sila ay alagaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang level 3 warrior king elder, na pinaniniwalaan nilang lahat ay isang malakas na individual, ay madaling namatay sa mga kamay ni Severin. Kalokohan. Galit na nagngangalit si Grant, tinitigan niya si Severin, at pagkatapos ay marahas na sinabi. Patayin mo siya, lolo at second elder. Sabay-sabay na atakihin siya at tiyaking mamamatay siya. Nagkatinginan ang Grand Elder at ang pangalawang elder at mataimtim na tumango. Matagal-tagal na rin silang dalawa na hindi nakaramdam ng ganoon kaba. Gamitin natin ang ating mga diskarte para sabay-sabay na atakihin siya. Nagtitiwala ako na kaya natin siyang kunin kung magkahawak kamay tayong dalawa. Sabi ng pangalawang matanda pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mataimtim ding tumango ang lolo. Sige. Hayaan ang lahat ng paghinto at dalhin ang aming pinakamakapangyarihang mga diskarte. Ngumisi si Severin, bumunot ng espada gamit ang isang alon ng kanyang palad, at agad na nag-inject ng espiritual na enerhiya sa espada. Mountainous Feast. Dragon's Howl. Ang dalawang matandang lalaki ay nagkatinginan, ipinadala ang espiritual na enerhiya sa kanilang mga katawan sa kanilang pinakamahusay na kakayahan, at nagpatuloy sa pagpapatupad ng kanilang pamamaraan. Rose Petal Rain. Gayunpaman, ang kailangan lang gawin ni Severin ay iwaksi ang kanyang espada sa kanilang mga pag-atake. Habang hinihiwa ang espada sa hangin, nabuo ang 10 magagandang rose petals na kasing laki ng palma. Anong klaseng teknik ito? Bahagyang nagulat ang Grand Elder, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napaka-elegante. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati, ngunit ang pagbabago-bago ng enerhiya ay tila hindi masyadong malakas. Isa ba ito sa mga marangyang ngunit walang silbing pamamaraan? Ang pangalawang elder ay maingat na naramdaman ang mga talulot ng rosas, ngunit natuklasan niya na ang mga pagbabago ay hindi masyadong matindi. Gayunpaman, ito ay ang maliwanag na kahinaan na bumuo ng kakaibang pamamaraan na iyon. Ito ay may kakayahang linlangan ang mga tao sa pag-iisip na ito ay hindi nakakapinsala. Ang susi sa Rose Petal Rain ay ang kagandahan nito at ang mga mapanlinlang na katangian nito. Ang bawat talulot ay nakapaglaman ng enerhiya sa loob nito upang hindi ito maubos habang ito ay patungo sa target. Kapag ang mga talulot na iyon ay dumapo sa target, sila ay sisabog ng hindi inaasahan. Sa sandaling ito, ang ilang mga talulot ng rosas ay bumangga sa pag-atake ng kalaban, na nagdulot ng isang nakakabinging pagsabog na nagpapahina sa mga paparating na pag-atake. Ano? Napatulala ang dalawang matanda sa nangyari. Hindi nila pinangarap na ang tila hindi nakapipinsalang mga talulot ng rosas ay maglalaman ng ganoong kalupit na lakas. Sa sandaling iyon, lumipad ang 4 na natitirang talulot ng rosas at nakakabit sa kanilang mga katawan. Hindi. Nakakatakot ang itsura ng Grand Elder dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Severin. Nako, huli na ang lahat dahil maraming pagsabog ang narinig. Parehong ang Grand Elder at pangalawang elder ay nakilala rin ang kanilang pagkamatay. Tapos na, pamilya ko. Ito na ang katapusan natin. Sa sobrang takot ni Grant ay nahulog siya sa ilalim. Una sa lupa na may kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata. Dahil patay na ang 3 makapangyarihang elder,
Ang natitirang mga tao ay hinding-hindi makakaabot kay Severin sa kabila ng kanilang dami. Ang isang solong execution ng Rose Petal Rain ay madaling pumatay ng hindi bababa sa 10 tao, at hindi nila nakayanan ang kapangyarihan ng kahit isang talulot ng rosas. Ms. Mr. Severin, maaari ba nating pag-usapan ang mga bagay-bagay? Mabibigyan din kita ng pera. Si Earl ay natakot gaya ng iba, at siya ay tumutulo sa malamig na pawis. Nagsimula siyang magsisi sa desisyon niyang dalhin si Severin pabalik sa kanyang tahanan dahil wala sa tatlong pinakamalakas na matatanda ng Ledel ang mamamatay kung hindi niya sinubukang maging matalino. Walang sinasabi kung papatayin ni Severin ang lahat sa pamilya. Kung tutuusin, masasabi niyang isang malupit na individual si Severin nang patayin ng huli ang tatlong matanda nang hindi man lang kumikibo. Oo, Mr. Severin. Naiintindihan na namin ang mga pagkakamali namin ngayon. Hindi ka namin dapat sinaktan. Mabibigyan ka namin ng pera kung hahayaan mo kaming mabuhay. 100 milyon o 200 milyon. Lumuhad si Grant sa lupa at nakiusap din. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, "Hindi ako interesadong pumatay ng mga basurang tulad mo. Ang pagpatay sa iyong pinakamalakas na tao ay sapat na para bigyan ka ng babala. Ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung alam mo ba kung nasaan ang Tiger's Hall." Kami. Hindi. Natigilan sandali si Grant bago umiling. Tumingin ulit si Severin kay Earl. Akala ko ba sabi mo alam mo? Napaluhod si Earl sa lupa kasabay ng pagkulog at halos umiyak. Hindi ko alam kung saan ko sila hahanapin, Mr. Severin. Sinabi ko lang iyon para maakit ka sa aming pamilya para harapin ka ng mga matatanda namin. Hindi naman siguro malaking puwersa ang Tiger's Hall, hindi man lang kung ikukumpara sa amin. Malalaman sana namin kung mas malakas sila kaysa sa amin. Matapos makumpirma na wala sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling, tumalikod si Severin, naglakad palabas, at nawala sa paningin. Ngayong patay na ang ating mga matatanda, ang ating pamilya ay malamang na itutulak ng iba. Tiningnan ni Grant ang tatlong bangkay sa lupa at nagsimulang humagulgol. Lumapit ang isang lalaki, pinandilatan si Earl, at sinabing, "Tingnan mo ang ginawa mo, Earl. Nagdala ka ng kapahamakan sa ating pamilya, at ngayon ang mga Ledel ay nagdusa ng malaking kawalan. Ako. Hindi ko akalain na magiging ganoon siya kalakas. Sabi niya nang galing siya sa Brookborn, kaya hindi ko akalain na may isang taong ganyan dito sa Brookborn." Walang magawang ekspresyon din si Earl. Kung alam niya kung gaano kalakas si Severin, hinding-hindi niya gagawing galitin ang lalaki kahit na may baril sa ulo niya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang kanilang pamilya ay maaaring bumaba sa hanay at hindi na maging isang ikatlong antas ng pamilya. Pagkaalis ni Severin sa Liddels, naglakad siya saglit bago itinigil ang kanyang mga yabag at tumakbo sa isang malapit na eskinita. Pagkatapos ay tinanong niya ang 2 taong nagtatago sa loob. "Sino kayo? At anong lakas ng loob niyo para sundan ako?" Kami. Ang 2 lalaki ay nanginginig sa takot, at sila ay nalilito kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Severin. Ang isa sa mga lalaki ay may kumikislap na tingin sa kanyang mga mata habang naglabas ng punyal para saksakin si Severin. "Kayong 2 ang dumating." Hindi na nag-abalang magtanong pa si Severin nang makita niyang 2 lalaki ang umatake at hindi man lang mahilig makipag-usap. Mabilis niyang pinatay ang mga ito at umalis sa lugar. Sa sandaling iyon, isang lalaki sa isang villa na tinatawag na Manny, na nasa isang flight. "Huwag kang mag-alala, Mr. Manny. Nahanap na ng aming 2 lalaki ang tao sa larawang ipinadala mo sa amin at sinusundan siya ngayon. Kapag dumating ka at ang iyong mga tauhan, ipaalam nila sa akin ang kanyang lokasyon, at ipapasa ko ang impormasyong iyon sa iyo." Bahagyang ngumiti si Manny at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. "Salamat sa problema, Tio Logan." Bahagyang ngumiti ang lalaki. "Ayos lang, walang anuman. Noon, kami ng iyong ama ay matalik na magkaibigan na dumaan sa pinakamaganda at pinakamasamang bagay na ibibigay sa buhay. Naging sworn brothers kami, at masaya akong tulungan ka sa pabor na ito. Gayunpaman, maraming salamat sa pagkuha ng problema." Magalang na tinapos ni Manny ang tawag at ibinaba ang tawag.
Noong una ay ipinadala ni Jacob ang Grand Elder at pangalawang Elder sa Drakcom upang maghanap ng pagkakataon na patayin si Severin, ngunit si Manny ay sabik na masaksihan si Severin na pinugutan ng ulo ng mga lalaki at nagpa siya na sumunod din. Matapos tapusin ang tawag, bahagyang ngumiti siya, at sinabi sa Grand Elder at pangalawang Elder. Huwag kang mag-alala, ang mga tao mula sa panig ni Uncle Logan ay nakabuntot na kay Severin. Makakagalaw na tayo ngayong gabi kapag nalaman natin kung saan siya tumutuloy. Hihihi. Ang pagpatay sa kanya dito ay magpapawala sa lahat ng hinala natin. Binigyan niya tayo ng magandang pagkakataon dito. Matapos marinig iyon ng lolo, tumawa siya at sinabing, iyan ang nakalaan sa kanya ng tadhana. Hindi nagtagal pagkaalis ni Severin, tumawag si Rachel para magtanong tungkol kay Severin. Nakarating ka na ba? Sasanduan ka sana ng lalaki namin sa airport, pero hindi kanya nakita kahit saan. Nakangiting ngumiti si Severin, tumingin sa paligid, at sinabing, may dumating, at umalis ako sakay ng kotse kasama ang isang binata mula sa isang third-tier na pamilya. Nandito ako ngayon sa plaza sa labas lang ng Drummer Grand Hotel. Maaari mong ibigay ang numero ng aking telepono sa iyo at hilingin sa kanya na hanapin ako dito. Oo naman. In-end ni Rachel ang tawag. Mahigit 10 minutong nakatayo doon si Severin bago tuluyang yumandar ang isang sasakyan at huminto sa hindi kalayuan. Tinawag ng driver si Severin pagkababa ng sasakyan, at nang makitang sasagutin na ni Severin ang telepono ay agad itong naglakad na nakangiti at in-end ang tawag. Sa isang magalang na pagyuko, sinabi niya, pagbati, Supreme Leader. Ang pangalan ko ay Brian Crower. Tumawa si Severin at sinabing, ikinagagalak kong makilala ka, Brian. Ang dami mo bang alam tungkol sa sitwasyon ni Tigress Hall ngayon? Ayon sa narinig ko, panimula ni Brian. Napakakomplikado ng sitwasyon sa Tigress Hall ngayon. Mukhang hindi sila masyadong makapangyarihan, at isa pang puwersa ang sumusubok na sakupin ang kanilang bulwagan at pinipilit silang sumali sa kanilang paksayon. Pero hindi ko alam ang eksaktong sitwasyon. Tumanggaw si Severin matapos marinig iyon. Alam mo ba kung saan ang kanilang punong tanggapan? Maaaring hindi magandang ideya na pumunta doon kaagad, at naniniwala ako na pinakamahusay na alamin natin ang higit patungkol sa kanilang sitwasyon bago makipagkita sa kanilang Hallmaster. Tumanggaw si Brian. Tama ka. Kahapon ko lang nahanap ang headquarters nila, at maaari kitang dalhin doon ngayon kung gusto mo. Hahaha. Magandang pakinggan iyan. Salamat sa iyong pagsusumikap. Tuwang-tuwa si Severin sa narinig. Pinagmasdan niya ang nakuha ng kalaban, iwinagayway ang palad, at kumuha ng first grade high rank pill na iniabot niya kay Brian. Isa ka na ngayong level 9 Profound Master, kaya naniniwala akong hindi ito dapat maging problema sa iyo na makalusot sa antas ng isang Warrior King gamit ang tabletang ito. Ito ang iyong gantimpala para sa lahat ng pagsusumikap na iyong ginawa. Isang first grade high rank alchemical pill. Wala pa akong nakikitang mga bagay tulad nito. Napatingin si Brian sa tableta sa palad niya at sa sobrang tuwa ay nanginginig siya. Parang panaginip lang ito sa kanya. Salamat, sir. Bumalik sa katinoan si Brian at maingat na inilagay ang tableta bago nagpasalamat kay Severin. Bilang tugon, ngumiti lang si Severin at sinabing, ayos lang, walang anuman. Ihatid mo na lang ako sa gate ng Tigress Hall at ang iyong misyon ay maituturing na kumpleto. Oo naman, sir. Agad namang lumapit si Brian at pinagbuksan si Severin ng pinto ng sasakyan. Hindi nagtagal, nagmaneho si Brian hanggang sa isang villa. Nandito na tayo. Ito ang headquarters ng Tigress Hall. Well, hindi na kita aabalahin kung ganoon. Ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Tumanggaw si Severin at ipinahiwatig kay Brian na malaya na siyang umalis. Pagkaalis ni Brian, nag-isip sandali si Severin at nagpas siyang lapitan ang dalawang gwardya sa gate. Kumusta? Gusto kong makilala ang iyong Hallmaster, pakiusap. Pwede mo bang ipaalam sa kanya na may naririto para makipagkilala sa kanya? Tumingin ang isa sa mga lalaki kay Severin at sinabing, sino ka? May appointment ka ba? Tinawagan mo ba ang Hallmaster namin bago pumunta dito?
Medyo malungkot ang mukha ni Severin nang ngumiti siya ng alanganin at sinabing, "Wala. Ngunit sigurado akong matutuwa ang iyong hallmaster na makilala ako." Nang marinig iyon ng lalaki ay tumawa ito at sumenyas na umalis na si Severin. "Hihihi. Hindi namin ugali na magpapasok ng mga estranghero. Umalis ka na, ikaw." Hindi nakaimik si Severin at hindi inaasahan na mapahinto siya sa labas ng pinto. Gayunpaman, pagkatapos isaalang-alang na ang mga taong iyon ay pawang mga miyembro ng kanyang puwersa, nadama niya na hindi matalinong pumasok, lalo na nang nabanggit na ni Brian kung gaano kakomplikado ang mga bagay sa pagtatapos ng Tigress Hall. "Kalimutan mo na." Nagpasya si Severin na umalis sandali at alamin ang higit pa tungkol sa mga kaguluhang kinaharap ni Tigress Hall. Lumayo siya sa villa, at mga ilang daang metro ang layo, nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nagsasalita sa telepono sa tabi ng kalsada. Kahit na mahigit 10 metro ang layo ng lalaking iyon, sapat na ang taas ng nakuha ni Severin para marinig niya ang pinag-uusapan ng kausap. "Naalala mo ba ang ipinangako mo sa akin, Mr. Tulio? Sinabi mo na ako ang magiging pinuno ng Tigress Hall kapag natapos na ang lahat. Tinitiyak ko sa iyo na magiging isa kami sa iyong mga subgang at bibigyan ka namin ng pinakamataas na paggalang." Si Zoheb ay isang matandang matigas ang ulo na hindi alam kung ano ang pinaninindigan. "Walang paninindigan ngayon ang Tigress Hall, at lalo kaming lumalala sa nakalipas na 2 taon. Ang tanging pag-asa namin na magkaroon ng bagong dahon ay ang sumanib sa iyo." Pagkatapos ay nagpatuloy ang lalaki. "Walang dapat ipag-alala. Lalasunin ko si Zoheb ngayong gabi, kaya kapag namatay siya, sigurado akong magiging pinuno ng bulwagan na ito. Pangungunahan ko ang Tigress Hall para sumanib sa iyo." Ang anak ni Zoheb na si Yasman ay hindi kailanman hahalili sa kanyang ama bilang pinuno ng bulwagan. Isa lamang siyang blonde na bimbo sa kanyang huling mga kabataan. Masayang nakangiti ang lalaki, na ang pangalan ay Darisan Wainan, habang naglalakad patungo sa gate ng villa. Gayunpaman, napansin ni Darisan na nakatingin sa kanya si Severin nang dumaan siya, kaya agad niyang sinulyapan si Severin at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Anong tinitingin-tingin mo, bata? Gusto mo bang bugbugin?" Banta niya saka nagpatuloy sa paglalakad papuntang gate. Iniyuko ang kanilang mga kamay bilang paggalang kay Darisan. Mukhang ang pangalawang in-command ng Tigress Hall ay isang masamang tao na nagbabalak na agawin ang bulwagan sa kanyang pinuno. Kumunat ang noo ni Severin, napatingin sa likurang anyo ni Darisan, at mamulong sa sarili. Mula sa kanyang pakikipag-uusap sa telepono kanina, ang pinuno ng pangkat na gustong pumalit sa Tigress Hall ay tinatawag na Tulio. Alam ni Severin kung gaano kaapurahan ang sitwasyon, pero dahil wala siyang ebidensya, baka hindi siya paniwalaan ng pinuno ng Tigress Hall kung basta-basta na lang siyang sumugod. Matapos isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, nagpasya siyang maghintay malapit sa gate. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, dumating sa villa ang isang batang babae na nagmamaneho ng sports car. "Miss." Magalang na binati siya ng 2 malalaking lalaki at naghanda sa pagbukas ng gate para makapasok siya. Siya ay malamang na anak ni Zoheb na si Yasman. Natuwa si Severin nang makita siya at agad na tumakbo. "Anong ginagawa mo?" Agad na pinigilan ng 2 malalaking lalaki si Severin nang makita itong sinusubukang lapitan si Yasman. "Miss Yasman, kailangan kitang makausap." Agad na sabi ni Severin kay Yasman. "Sino ka? Kilala ba natin ang isa't isa?" Sumulyap si Yasman kay Severin at kumunat ang noo. Kahit medyo gwapo siya, hindi niya alam kung sino siya. Bago pa makapagpaliwanag si Severin, ang isa sa matipunong lalaki ay diretsyong nagsalita sa magaspang na boses. "Miss, itong batang ito dito ay kanina pa naliligaw dito. Mukhang wala siyang kwenta, kaya sana huwag kayong mamili sa anumang kalokohan niya." Napatulala si Severin nang marinig niya ang pahayag na iyon, at wala siyang ibang nagawa kundi ang sabik na sabihin. "Ito ang unang beses kong makilala ka, Miss Yasman, ngunit may isang bagay na talagang mahalaga na nais kong pag-usapan sa iyo." "Ah, oo." Napakunot ang noo ni Yasman habang sinabing, "Maraming lalaki ang sumubok na makuha ang puso ko, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong may ganoong taktika.
Malakas ang loob mo na pumunta mismo sa aking pintuan. Dahil sa sinabi niya, hindi na nakaimik si Severin. Kahit na siya ay kaibig-ibig at may kasiglahan sa kabataan, tiyak na hindi siya interesado sa isang blonde na teenager. Inamin niyang maganda siya, pero malayo ang hitsura niya kay Diane at Sheila. Oh, kaya gusto mong ligawan ang panganay naming babae. Ikaw ba ay naghahanap kamatayan para sa iyong sarili? Sa tingin mo ba kahit sinong random na lalaki ang karapat-dapat na makasama siya? Mukhang mas matanda ka sa kanya ng 10 taon. Manatili sa iyong lugar, kaibigan. Sabi ng isa sa mga guard habang nakatitig kay Severin. Sa gulat nila, ngumiti si Yasmin at sinabing, "Hihihi. Medyo curious akong malaman kung ano itong mahalagang bagay na gusto mong pag-usapan sa akin. Napagdesisyonan kong hayaan kang sumama sa akin. Pero paano kung masamang tao siya? Hindi mo siya kilala." Itinuro ng nag-aalalang gwardya. Mapagmataas na sinabi ni Yasmin. Ano ba ang dapat ikatakot kapag nasa loob ako ng sarili kong tahanan? Tsaka medyo disente rin ang level ng natamo ko. Salamat, Miss Yasmin. Kahit na ang kanyang mga intensyon ay hindi naiintindihan, hindi siya nag-abala na magpaliwanag ng anuman sa kabilang partido hanggat nagkakaroon siya ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya ng mag-isa. Maya-maya ay bumukas ang gate, at sinundan ni Severin ang kanyang sasakyan mula sa likuran. Nang ay parada niya ang sasakyan, nakangiti itong lumapit at sinabing, "Isang hindi pagkakaunawaan ang lahat. May importante bagay talaga akong dapat kausapin ka." "Oh, at ano kaya iyon?" Kumunat ang noo ni Yasmin matapos maramdaman na nagsasabi sa kanya ng totoo si Severin. Nang matiyak ni Severin na walang tao sa paligid, sa wakas ay sinabi niya, "Ang pangalawang pinuno ng iyong bulwagan ay nagbabalak na lasunin ang iyong ama. Siya ay naglalayong maging pinuno ng bulwagan kapag namatay ang iyong ama.